Mga abogado, environmentalist sinilig sa SC na maglabas ng writ of kalikasan sa gitna ng flood control project anomaly. Ang detalye mula kay Margot Gonzales. Dahil sa mga sablay at mga substandard na proyekto kontra baha, ang mga abogado at environmentalist na nawagan na trabahuhin at ayusin ito ng Malacanang, ng buong Kongreso at mga pribadong kontratista. Naghain ng mga ito ng petisyon sa Korte Suprema para sa pagpapalabas ng writ of kalikasan para sa kompletong rehabilitasyon ng mga palpak na proyekto at ang pamahalaan hindi na daw dapat nagbayad ulit sa mga kontratista para sa back job. Sa isang salita, i-back job niyo to. Hindi na natin kailangan na pondohan pa ng pamahalaan yung nating mga flood control project o yung National Flood Control Project dahil napondohan na yan ng maraming taon pero hindi nyo ginamit ng tama. Pero identified na natanggap nyo. So, kumbaga sa kotse, no, palpak ang gawa nyo, bina-back job. Dito, yun ang hihilingin natin. I-back job nyo to. Nais nila na makapagpalabas ang Office of the President ng National Master Plan para sa flood control. Hiniling din ng mga petitioner na magkaroon ng paglilinis at dekladong ng mga ilog, lawa at kanal at iba pang lagusan ng tubig. Dapat din daw may mapanagot sa korupsyon. Ang COMELEC nagpadala naman ng show cause order laban sa isang pribadong kontratista na naging campaign donor daw ni Senator Chis Escudero. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, meron lamang 5 hanggang 10 araw para magpaliwanag sa Central Waste Constructions and Development Corporation President Lawrence Lobiano kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense. Labag daw kasi sa batas na magbigay ng donasyon sa isang kandidato ang isang pribadong kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Gusto rin ng COMELEC na ipatawag sa Lobiano para sa pagdinig. Dahil sa kanyang admission na siya ay nagbigay ng 30 milyong piso sa isang kandidato, ay ating minarapat na bigyan, i-afford siya ng due process, ipaliwanag ang kanyang sarili at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng departamento yan sa Law Department ng Komisyon ng isang election offense for violation ng Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda sila sa anumang kilos protesta kaugnay sa anomalya ng korupsyon sa flood control projects. Ayon kay PNP Acting Chief Jose Melencio Natatis Jr., nakalatag na ang security plan para dito, kasabay ang kanilang launching ng 911 emergency hotline. Naghahanda na rin daw sila sa mga senaryo na baka mangyari din sa Pilipinas ang marahas na kilos protesta na nangyayari sa bansang Nepal at Indonesia dahil sa korupsyon. Okay, we have already our security plan for dispersal or crowd management and for security. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then we have also our information na pwede natin pagtuunan or itong information na to, this is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the peace and order and safety in Metro Manila, not only Metro Manila but nationwide. Ano yung paghahanda natin, sir, para hindi mangyari yung katulad ng nangyari pa mga protest sa Indonesia and Nepal? Okay, nagpe-prepare tayo dyan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margaret Gonzalez, SM9. Pilipinas sumalma sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Baho de Masinloc. Ang detalye mula kay Cherry Light. Sa inilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs, iginiit ng Pilipinas na ang Baho de Masinloc ay matagal ng bahagi ng bansa kung saan may ganap itong soberenya at jurisdiction. Nilinaw ng DFA na tanging Pilipinas lamang ang may eksklusibong otoridad na magtatatag ng environmental protection areas sa teritoryo at maritime zones nito. Tiniyak ng ahensya na maghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa anilay illegitimate at unlawful action ng China na malinaw na paglabag sa karapatan at interes ng bansa sa ilalim ng international law. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law.
Hinimok din ng Pilipinas ang China na irespeto ang ating soberenya at jurisdiction at bawiin ang pag-aproba ng State Council para sa nasabing proyekto. Ayon sa DFA, nararapat lamang na sumunod ang China sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa pinal at umiiral na 2016 South China Sea Arbitral Award at sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bajo de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News. Dating Defense Chief hindi naniniwalang seryoso ang kasalukuyang administrasyon na masawata ang korupsyon. Ang detalye mula kay kapartner Almar Persuelo. Patuloy ang ginagawang investigasyon patungkol sa mga maanumaliang proyekto ng gobyerno gaya ng flood control projects na pinagmumulan ng korupsyon. Nito lang nakaraang araw sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan na ni Pacifico Diskaya ang mga politiko na tumatanggap umano ng pera mula sa mga contractors at kasama sa kanyang mga pinangalanan na nabigyan daw ng milyon-milyong pera ay sina House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Saldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Dalawang pangalan na nauna nang binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na silang nagkokontrol ng budget. Kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ngunit para sa dating kalihim ng Department of National Defense at 2022 presidential candidate na si Norberto Gonzales, naging sistema na ang korupsyon sa Pilipinas. Pero ang Marcos administration na umano ang may pinakamalaking perang winaldas sa loob lang ng 3 taon. Ngayon, kasi talagang iba na eh. Nakakapagtaka kung bakit tumapang ng ganun yung mga involved sa corruption, no? Nakikita natin yan, in every administration may corruption. Pero hindi ganito kalaki. Ito sobrang laki na, kaya nakikita mo naman, kahit ang mga ordinaryong mamamayan, talagang pinag-uusapan na tungkol sa nakawan sa gobyerno natin. Iba talaga ngayon. Sumobra. Anya, hindi sapat ang ginagawang investigasyon ng kasalukuyang administrasyon dahil masyadong malawak ang korupsyon sa bansa at hindi lang sa flood control projects. Kung naiintindihan ko ng tama, pati yung commission limited lang sa flood control eh. Dapat sana kung gusto ng Pangulo natin na linisin ng korupsyon sa Pilipinas, buong gobyerno dapat ang tignan. Kung talagang ang gusto ng ating Pangulo ay itigil yung korupsyon sa gobyerno, ay medyo maliit lang yung tinitignan niya. Mas malawak yan. Hindi rin anya siya naniniwala na seryoso ang BBM admin na masawata ang korupsyon sa gobyerno. Mukhang ang ginagawang hakbang ng presidente natin para makontrol yung protesta laban sa korupsyon, hindi para isolve talaga ang problema ng korupsyon sa loob ng gobyerno. Kinokontrol lang yung damage. Nagda-damage control ang presidente natin. Matatandaan na bago pa man magkaroon ng investigasyon patungkol sa mga maanumaliang proyekto, nauna nang ibinunyag ni VP Sara Duterte ang korupsyon sa Kongreso na sangkot ang 2 kongresista na binanggit ni Diskaya. Sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez.
Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News. Agatras ng SOCOR sa higit 28 billion infrastructure loan para sa Pilipinas, nakakahiya. Ayon yan sa isang ekonomista. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Prince Tripoli. Ibig sabihin, talaga pong ang korupsyon sa ating bansa ay talagang talamak na at talagang sobra-sobra na to the point na mismong world leaders na ang nagsasabi at nagpapatotoo na kung saan dinecline na po tayo ng official development assistance because of graft and corruption. So, alam niyo mga kababayan, ito'y nakakahiya sa imahe ng ating bansa na kung saan Pilipinas na po mismo ang nade-decline sa mga ODA dahil po sa graft and corruption. Yan ang naging reaksyon ng ekonomistang si Dr. Michael Batu sa naging hakbang ng South Korea na umatras sa pagpapautang sa Pilipinas para sa infrastructure projects. Mismong si South Korean President Lee Jae-myung ang nag-utos na ihinto ang pagpapatupad ng 700 billion won o katumbas ng higit 28 bilyong pisong loan sa Pilipinas dahil sa isyu ng korupsyon. Pangamba ng South Korean President, posibleng magamit sa maling paraan ang naturang pondo na mula sa buwis ng kanilang mamamayan. Sinabi naman ni Batu na ang hakbang na ito ng South Korea ay posibleng magdulot ng negatibong imahe sa bansa sa harap ng international community. Binihirang mangyari yan na mismong yung presidente ng isang bansa ang magsasabi na ihihinto na muna natin ang ODA assistance sa Pilipinas dahil sa graft and corruption. It sends a red flag sa mga ibang bansa rin na tumutulong sa Pilipinas. Paano na lang yan kung narinig ito ng Japan? Japan is one of our biggest sources of foreign aid, yung official development assistance. Kapitbahay lang yan ng South Korea, but definitely, they've received this as well. Alam nila yung nangyayari. Alam mo, it creates a bad impression on us sa world community. Bukod yan, posible rin anyang maapektuhan ang infrastructure spending ng Pilipinas kung ihihinto ang lahat ng Official Development Assistance o ODA mula sa ibang bansa. Dahil dyan, dapat na anyang gumawa ng kaukulang hakbang ang Marcos administration upang mahinto ang katiwalian sa gobyerno. What the Marcos government, Marcos Jr. government should do is to do a damage control on this. Hindi pwedeng sabihin lang nila dyan that the loan doesn't exist. Totoo nga naman that the loan doesn't exist. But they need more than that. They need a reputational change. Kasi sa ngayon po, ang reputasyon na ng ating bansa, it has come to a point that ODA loans are getting cancelled because of the really terrible reputation of our country because of graft and corruption. Sa kabilang banda, una namang sinabi ng Department of Finance na walang umiiral na loan deal sa pagitan ng South Korea at Pilipinas para sa infrastructure projects. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMNI News. OVP handang sagutin ang mga tanong ng Kamara higil sa 2026 proposed budget. Ang detalye mula kay Kamar Jason Rubrico. I'd like to inform the public, especially the Filipino people, that the flagship programs of the Office of Vice President are well implemented effectively and efficiently. Ito ang pagtitiyak ng Office of the Vice President sa kabila ng limitadong pondo ngayong 2025. Ayon kay Operations Office Director Norman Baloro, kahit hindi kalakihan ang pondo, marami pa rin ang natutulungan ng mga programa ng OVP. Umaasa silang maipagpapatuloy ang Magnegosyo Taday, Pagbabago Campaign, Disaster Operations, Kalusugan Food Trucks, Rice Food Bags, You Can Be VP, libreng sakay at pamamahagi ng wheelchairs kapag naaprubahan ang panukalang 902.895 million pesos na budget para sa 2026. Pinaghahandaan na ng OVP ang budget deliberations at nakahanda silang sagutin maging ang issue ng confidential funds. We are ready to answer any questions that will be asked of the team for tomorrow. So we are collating all the necessary documentations for us to be able to properly defend the proposed budget of the OVP. Si Congressman Jose Alvarez ng Palawan ang magsisilbing budget sponsor ng OVP para sa 2026. Tungkol naman sa personal na pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa deliberations, ito ang tugon ng ahensya. She has not yet provided a final answer if she will go to the hearing or not.
Samantala, inilabas ng OVP ang travel expenses ni VP Sara mula Enero hanggang Hulyo ng 2025 na umabot sa 20.68 million pesos. Paglilinaw ng OVP na ang pondo para sa foreign trips ng bise ay ginamit lamang sa gastos para sa mga security at OVP personnel dahil si VP Sara mismo ang sumasagot sa kanyang personal na gastusin. We'd like to emphasize that all the travel overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds. The 7.47 million was utilized for the security personnel of the OVP and including the close-in or the civilian personnel. Sa ilalim ng kanilang panukalang 2026 budget, nasa 20 million pesos naman ang alokasyon para sa travel fund ni VP Sara na mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon. Kasabay ng mga opisyal na biyahe abroad ni VP Sara, tiniyak ng OVP na nakikinig ang bise sa hinaing at concerns ng mga overseas Filipino. In relation to the foreign trips of the VP, yes, we do acknowledge the presence ng mga OFWs natin outside of the country. And we also take note of their concerns and their issues na they are raising whenever they meet the Vice President, because we also understand that kahit wala sila dito sa loob ng Pilipinas, they are still Filipinos and we still recognize the issues and concerns that they are raising. Ngayong taon, nakipagkita si VP Sara sa mga Pilipino abroad, kabilang sa Japan, Hong Kong, Netherlands, Qatar, Malaysia, Australia, Kuwait at France. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Sport!